Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga dahil baka kinakabahan lang ako bago ako nagpatuloy sa paglalakad. Binati ko mga gwardyang nakabantay at ganun din ang mga ito sa akin. Nagpakilala kong aplikante kaya kaagaran din akong pinapasok sa loob matapos akong igiyan ng mga ito sa unang hakbang na gagawin. Mangha kong nilibot ang mga mata sa loob ng tuluyan akong makapasok. The entire first floor is huge. Classy and very elegant. No question na pagmamayari ito ng isa sa pinakamayamang angkan. At talagang sobrang swerte ko kapag natanggap ako rito dahil alam kong malaki ang sinusweldo ng mga staff dito. Sunod kong nilapitan ang table na tinuro ng guard kanina. And I politely greeted the woman seated on the table. Good morning ma'am, my name is Sasha Marie Padilla and I am here for an interview. Bahagya pa akong tiningnan ng babae na para bang sinusuri bago ito seryosong nagsalita. The interview will be conducted at 9 a.m. It's only 7:30 a.m. miss, so you still need to wait for 1.5 hours. You can wait on the waiting area anyway. Parang katuwid na sagot nito kaya napatango na lamang ako bago magalang na tumalikod. Ang taray! Sigaw ng isip ko. Umaasa na sana naman hindi ganun ang ibang mga staff dito. Lalo ng may-ari. Kaya upang hindi mabagot sa paghihintay ay nagre-research na lamang ako gamit ang aking cellphone patungkol sa naturang hotel. May idea na naman ako kaso kailangan ko ng malawak na kaalaman para in case tanungin ako sa interview. Patungkol dito hindi ako mahirapang sumagot. I found out na si Mr. Mark Anthony Garcia ang presidente at CEO ng hotel. Maraming pag-aaring 5-star hotel ang pamilya Garcia, hindi lang sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. 59 years old na si Mr. Mark Anthony at mukhang malapit na rin magretiro. Biyudong lalaki na kapag-asawang muli sa dating sopistikadang aktres na si Valentina Sanchez, 5 taon nang nakakaraan. Abang ang labi ko sa nalaman. Hindi ko akalaing ganun ka sobrang yaman ang may-ari nitong ina-applyan ko. Hindi pala basta-bastang mayaman lang. Mas lalo lang tuloy akong kinabahan. Umaas at muling magdarasal na sana'y matanggap ako dito lalo pat hindi naman ganoon kalakas at kataas ang profile background ko. Although wala pa akong karanasan sa ganito kabongga at kamahal na hotel ay panatag naman ang loob ko na magagampanan ko ng maayos ang trabaho dahil gumraduate naman akong magna cum laude despite sa mga matinding pinagdaanan ko. Kampante akong makakaya ko lalo na't may Casper na ako na tanging inspirasyon ko sa lahat. Nakaupo lang ako sa may waiting area habang inobserbahan ng paglabas-pasok ng mga guest na halatang mayayaman. Naku, alam mo na bang balita? Magre-retired na nga si Mr. Mark Anthony. Yung nag-iisang anak niyang lalaki daw ang ipapalit. Hindi nakaligtaan ang tenga kong usapan ng dalawang nag-uusap na janitress na ang lilinisin ay kalapit lang ng inuupan kong bench. Ganun ba? Hindi ba't nasa Amerika yun at pinapamahalaan ang ibang mga hotel nila doon? Kuryosong ani naman ang kausap nito. Kaya nga baka naman uuwi na. Basta yun yung narinig kong usapan. At saka gosh, paniguradong ubod yun ng gwapo. Gwapo nga yung tatay kahit may edad na Sagot naman ng isa. Napailing na lamang ako. Talagang may mga babaeng maharot at mahilig sa chismis. Kagaya ng mga babaeng ito, hindi na lang talaga mag-focus sa mga gawain nila. Maya-maya pa'y napaayos ako ng upo nang mapansing papalapit sa kinuupuan kong babaeng mataray na siyang pinagtanungan ko kanina. You should prepare now. Napaagang dating ng Human Resource Manager. Your interview will start after 5 minutes. Ground floor, room 9. Dere-derecho at seryosong tugon nito, kaya napatango na lamang akong tumayo. Hurry up! Bawal ditong lampa. Anito't inirapan pa ako nang hindi ako nakahakbang kaagad. Napahinga na lamang ako ng malalim bago mabilis na tinungo ang sinasabing direksyon ng babae. You can do it, Marie. Nakaya mo nga lahat ng hirap at dagok na pinagdaanan mo sa buhay. Eto pa kaya interview lang to. You are doing this for Casper. Maring payo ko sa sarili bago tuluyang pumasok nang tawagin ang pangalan ko. Bumungod sa akin isang babaeng nakasalamin. Nasa tingin ko'y nasa mid-40s ang edad. Mrs. Lulu Dueno ang nakalagay sa pangalan nito. Nakasulat naman si baba ng pangalan ng posisyon nitong HR manager. Maganda ito't sopistikada din, but I'm happy na mabait ang aura nito. Nanunuri nga lang ang mga mata nito nakatingin sa kabuuan ko. Good morning po, ma'am. Formal na batik at minwesta nitong kamay sa upuang nasa harapan ng table niya. You may take your seat, Miss Padilla. You're the first applicant for an interview today.
Formal din at tuwid ng tura nito kaya tuwid ako na paupo sa upuan. Ibig sabihin pala hindi ako nag-iisa sa i-interviewin ngayon? Masyado nga ata ako napaaga dahil wala pa ako nakitang kasabayan kong aplikante. Kinakabahan naman ako patuloy kong sinasagot ng maayos sa mga tanong sa akin. Hanggang sa napunta ang tanong sa personal kong buhay. You graduated magna cum laude despite being a single mother and supporting your studies all by yourself? This prove that you are really hardworking and responsible individual, Miss Padilla. Makikita ang pagpuring ito sa mga mata kaya nakaramdam ako ng galak at pag-asa. Kinuwento ko na rin sa kanyang family background ko nang tanungin niya ako. Wala naman akong dapat itago at ikahiya. Isa pa kailangan maging matapat tayo at mapagkatotoo sa sarili. At masaya akong makita sa mga mata nitong pagkamangha at pagpuri sa nalaman. Kaya nang matapos ang interview at makalabas ako sa naturang opisina na namumuhay ang bolta-boltahing pag-asa sa puso ko. At kapag na-hire ako ay hindi ko napakakawalan ng oportunidad. Congratulations Miss Sasha Marie Padilla, you're hired. Please prepare yourself for the training tomorrow. Isang araw pala magmula na mag-apply ako sa Garcia Diamond Suite ay nakatanggap kaagad ako ng email sa naturang hotel. Napakurap ako at naluluha habang nakatutok sa mensahe. Hindi makapaniwala sa nababasa. But it's real. So much real kaya napaiyak na ako sa saya. Baby! I scream. Naluluhang tinawag ko si Casper at niyakap ito ng sobrang higpit. What's wrong, ma'am? Takat seryosong mga mata nito kaya pinupog ko ng halik sa mukha. Magbihis na kay ni Tita Charita. Magse-celebrate tayo sa labas. Natanggap si mama sa work, anak. Masayang balita ko kaya namungi ang mga mata nito. Wow! Really? Congratulations, Mom! Yay! Tili nito na mukhang naunawaan kagad ang magandang balita ko. Oy, narinig ko yun ha? Totoo ba, Marie? Ani Tita nakakalabas lang galing kwarto. Sa liit na apartment na inupuhan namin ni Casper ay talagang magkakarinigan lang. Naluluha akong tumango. Sabay ngiti kaya halos mapatalon ito rin sa tuwa. Wow, congrats Marie. Sabi ko na nga ba eh. Sigurado na ako talaga napasok ka. Confident na pagmamalaki nito. Nakisaya na rin sa amin si Tita Charita. Pagkatapos ay igara nagbihis ang dalawa habang ako'y nagpalit lang ng simpleng pink t-shirt at tattered pants. Maya-maya lang ay masaya na kaming lumabas at nag-abang ng taksing masasakyan. Sa isang pambatang fast food kami pumunta dahil itong paborito ni Casper. Talagang inuuna ko palagi yung paborito ng anak ko sa tuwing kumakain kami sa labas. Pumila na ako kagad pagkapasok habang si Casper at Tita Charita ay nakaupo sa bakanting table. Nakangiting tinitingnan kong aking anak na parang matandang lalaki kung umaktot makipag-usap kay Tita. I'm here at the restaurant now. What else do you want, baby? Nahagip ng aking pandinig ang parang isang pamilyar na boses. Kaya wala sa sariling napalingon ako sa gawing lalaking nagsasalita. Nasa kabilang linya ito nakapila pero medyo malapit sa akin dahil magkatapat lang naman kami. Matangkad dito't may magandang tindig at pangangatawan dahil sa bakat ng muscles. Yung tindig na parang isang modelo o hindi kay Hollywood actor, yung tipong bida sa mga action movies dahil sa tikas ng katawan nito. Yun nga lang hindi ko makita ang mukha dahil may suot itong sunglasses at naka-face mask pa. Somehow, bigla na lang ako may naalala. That's it? Okay baby. Yun ang sunod na narinig ko kaya nag-iwas na ako ng tingin. Baby, usal ko sa isip. Marahil ang kausap nito ay ang anak o hindi kay asawa o nobya. Shit, wala sa sariling natapi kong mukha. Kailan pa nga ba ako nangialam sa buhay ng ibang tao? At ano naman ngayon kung kasing-kisig nitong manloloko kong ex at medyo kaboses pa marami namang magkakatulad sa dami ng tao sa mundo. Hindi ko nga alam kung humihinga pa ba yun matapos akong iwanan ng walang pasabi. Dapat nga hindi na ako humahanga sa mga ganitong lalaki. Trauma na ako sa makisig at gwapo. Nang tumapat na ako sa counter ay agaran ako nag-order ng paborito ni Casper. Fried chicken and spaghetti. Ngunit bahagya ako natigilan na magkasabay kami ng bikas na lalaki kaya bumaling ang tingin ko sa kinatatayuan nito. Bumaling din ito sa gawi ko ngunit hindi ko naman alam kung nakatingin din pa to sa akin dahil sa suot nitong glasses. Napailing na lamang ako at inulit muli ang order at sa kausap na crew na ako nag-focus. But shit, hindi ko alam kung bakit pakaramdam ko'y may matalim na mga matang nakatitig sa akin. Bigla ko nakaramdam ng pagkailang at pagkaasiwa. Here's your order, ma'am. Ani ng isang crew matapos ko makapagbigay ng bayad.
Bitbit ang tray ay dahan-dahan ako naglakad, ngunit bigla na lamang tumakbo si Casper papalapit sa akin, kaya hindi inaasahang nasagi nitong tray na hawak ko dahilan para matapon ang mga pagkain in order ko. Ay! Tilihan ng mga ibang customer na nakakita. Pansin ko rin ang maraming mga matang nakatingin sa amin kaya dali-dali kong nilapag ang tray para tulungan ang anak ko na paupo sa sahig. Are you alright, baby? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ko kay Casper matapos itong kargahin. Marahang tumango si Casper ngunit naluluha ang mga mata nito. I'm sorry, Mama. I'm just wanted to help po. Nito na alam ang pagkakamali. Napahikbi na rin ito ng tuluyan at alam ko naman na gusto lang nitong tumulong kagaya ng lagi nitong ginagawa sa tuwing naghahanda ako ng pagkain namin sa mesa. Napalaki kong mabuting batang anak ko kaya wala akong dahilan para pagalitan to. It's alright, baby. Alam ko namang hindi mo sinasadya. O-order na lang si Mama ng bago, okay? Don't cry na. Malambing na turan ko sa anak ko at hinalikan ito sa pisngi bago marahang pinaupo. Tumahan naman ito kagad at ngumiti. Sorry Marie, hindi ko nabantayan kagad ng tumakbo. Paghingi ng paumanhin ni Tita Charita, nikinangiti ko lang dahil wala naman itong kasalanan. Ayos lang ta, o-order lang po muna ako ulit. Marahang ani ko, sapat pa naman ang dala kong budget, kaya walang problema, may crew na rin na naglinis ng kalat ng pagkain. Buti na lang at walang nabasag. And I was about to go to the counter again nang mapansin kong paparating na 2 crew patungo sa table namin. May bitbit ang mga ito na tig-iisang malaking tray kaya napakunot ang noo ko. Excuse me po mga sir, that is not ours. Namaling table po ata kayo. Turan ko ngunit nilapag na namang itong dalang mga tray. Tiyanak pa ng isang table number namin para makasigurado. Table 80 naman po, tama ma'am. Nito kay napaawang ako sa gulat at dali-daling pumunta ng counter. Miss, sa table 18, I didn't order that. Takanturan ko but the woman smiled. Ma'am, in-order po ni sir kanina para raw po yun sa inyo. Paliwanag nito kaya saglit ako napatanga. Sir, puno na pagtatakan tanong ko. Si sir po yung nakasabayan nyo kanina sa kabilang linya. Sagot nito kaya parang bigla akong nakaramdam ng hindi may paliwanag na pagwawala ng dibdib. Inilibot ko mga mata sa kabuuan ng paligid ngunit hindi ko na makita pang lalaki. Mukhang nakaalis na dahil base sa narinig ko kanina ay mukhang nag-take out lang naman yon para pasalubungan ng kausap nun sa cellphone na tinawag na baby. Gosh, I'm dying to ask him kung bakit niya kami binigyan. O baka naman naawa lang yun kay Casper na umiyak kanina. But whatever his reasons, it's too late to refuse or to say thank you dahil nakaalis ng lalaki. Bumalik na lamang ako sa table, masyado pang maraming binigay noon. Ngayon 3 lang naman kaming kakain. Well, ipapabalot ko na lang iba para ibigay sa mga street children na madadaanan namin mamaya sa pag-uwi. Nagtanong na rin sa akin si Tita Charita habang kumakain kami kaya napakwento na rin ako sa ginang. Baka kilala mo hindi kayo naawa kay Casper. Nito kaya bahagya ako napailing. Kakilala? Malabo dahil hindi naman ako pala imik sa mga lalaki. Magmula nang masaktan ako noon ay masyado na akong mailap sa lalaki. Marami pa rin naman nagpapalipadahangin sa akin kahit alam nilang single mother ako. Ngunit wala ni isang nagtagumpay. Hindi naman sa judgmental ako but as for me, mas maigi nang umiwas. Na-trauma na ako noon na muntikan pang ang ikinasawi dahil sa kabaliwan ko. Napakarami ko nang naranasang hirap sa buhay at napakalaking dahilan nun para baguhin ko sarili ko. Hindi rin para lang sa akin kundi para kay Casper. I'm not anymore the talkative, tactless and naive Marie. Hindi na ako magpapaloko o magpapabilog kahit kasing gwapo pa ni Chris Evans. O baka naman nagagandahan sa'yo. Parang kinikilig segunda ni tita, kaya natawa na lang ako sa huling sinabi nito. Doon na lang tayo sa baka naawa kay Casper tita, sagot ko. Ayaw ko namang mag-assume at mas lalong hindi ko kailangan ng palibre-libre ng isang lalaki dahil lang nagagandahan sa akin. That's too narrow for a reason. Hindi ako teenager na madadaan sa ganito at kung muli magkurusan landas namin ng lalaking yun, I will definitely pay him. Ayaw ko na magkaroon ng utang na loob sa isang lalaki dahil yun ang naging dahilan kung bakit ako sobrang nahulog kay Jace noon. Hindi ko nahahayaang mangyari ulit yon, as in never. Excited at maaga akong pumasok kinabukasan dahil unang araw ito ng training ko sa hotel bilang front desk receptionist. Kailangan ko ipakita deserving ako at hindi nila pagsisihan ng pag-hire sa akin. At yung tungkol sa nangyari kahapon ay hindi ko nalang iniisip pa. Masyadong malawak ang Maynila para muli kaming pagtagpuin ng lalaking hindi ko rin naman nakitang mukha.
Sinalubong ako ng isang staff at dinala sa opisina ng HR na si Miss Lulu Dueno, na siyang nag-interview din sa akin kahapon. Ipinakilala nito sa akin ng isang staff na niya raw magte-training. Si Miss Telma, natansya ko'y kaidaran ko lang, yun nga lang ay mukhang matari ito at hindi man lang umingiti, habang hinahagod ang kabuuan ko na mapangmatang tingin. Next week naman nanatili ditong bagong CEO, kaya kailangan makabisado mong trabaho sa loob ng 1 linggo. Bawal ang tangat lampang mga tauhan sa mamahaling hotel na to. Understood? Nakataas ang kilay na paliwanag nito sa akin nang makalabas kami sa opisina ni Mrs. Dueno, sabay ayos ng suot nitong salamin. Kaya mabilis akong tumango kahit pa man nakakabang presensya nito. Ang kilos at katarayan niya ay parang si Miss Ming Chin. Yes po ma'am. Ramdam ko talagang matatari ang mga empleyado dito maliban sa HR na si Mrs. Dueno. Pero hindi ko na lang to iisipin. Ang mas mahalaga ay ang buwan ng sahod dito na alam kong higit pa sapat para sa pangangailangan namin ni Casper. Bawat tinuturo sa akin ay sinusulat ko sa dalang maliit na notebook para hindi ko makalimutan. Treat the guest nicely and properly. Hindi putyo-putyo mga guest dito. They were VIPs and I'll give you the list of their names. As well as yung luxury rooms kung saan sila laging naka-check-in. You should always remember them. Tura nito habang nasa front desk kami at inobserbahan ang trabaho na naka-duty mga receptionist. Bali 3 sila dahil napakalaki naman talaga ng hotel. Labas-pasok na rin ang mga guest at may mga tumatawag para magpabook ng rooms. Marami pang itinuturo si Miss Talma kaya attentive akong nakinig. Ayaw ko may makaligtaan ako sa bawat sinasabi niya. Hanggang sa bigla na lamang siyang natahimik habang nakatitig sa isang babaeng paparating. Stand straight! Hurry up! Nandito si Mrs. Valen. Parang natatarantang sabi nito sa akin. Ganon din ang mga receptionist kaya mabilis din akong tumayo at yumuko upang magbigay galang gaya ng ginagawa nila. Good morning Mrs. Garcia. Sabay-sabay na bati nila habang ako'y mahina lang na nagsalita at nakayuko pa rin akong hindi pa ako siniko ni Miss Telma ay mananatili na ako sa ganoong posisyon. Ngayon nasa harapan na namin ang sopistikadang babae na nakilala ko kagad na si Mrs. Valentina Sanchez Garcia, ang pangalawang asawa ni Mr. Mark Anthony Garcia. Bukod kasi sa nag-research ako'y talagang napanood ko na dati ang mga palabas nito sa telebisyon nung nag-artista pa lamang ito. At tunay niyang napakaganda ng ginang kahit may edad na ito. Ang aura nito tang suot na kumikinang na diamante ay nagsusumigaw ng karangyaan at kapangyarihan. Napakataas nitong tingnan na animoy napakahirap nitong abutin. Sarkastikong ngiti nito habang tinatanggal ang suot na salamin. At hindi ko napaghandaan na mapangmatang tingin nito na sa akin pala nakatitig. Who is she? Bakit parang lutang at wala ata sa sarili? Mataring na wika nito kaya napakurap ako ng ilang beses dahil sa biglaang pagkaramdam ng kaba. Bagong training po dito sa reception area Miss Garcia. Tuwid at magalang na sagot ni Miss Telma. Kaya mas lalo dumagungdong ang kaba sa dibdib ko nang masuri ako nitong tingnan mula ulo hanggang paa. Educate her well, Telma. Lalong-lalo ng makeup at posture niya. Wala siya sa pipitsuging motel kaya pakisabihang ayusin ang sarili. Sarkastik at mataring na tugon ito kay Telma pero yung mga mati sa akin nakatutok. Alam kong hindi nito sinasabi sa akin ng direkta dahil baguhan pa naman ako. Masusunod po Mrs. Garcia, ako na pong bahala. Tuwid na sagot ni Miss Telma. After 3 days kung walang improvement ay alam mo na kung anong gagawin. Maringbilin pa nito bago tuluyan tumalikod kasamang mga alipores nito. Saglit akong napaawang. Hindi lang pala mga empleyado ditong matataray dahil pati na rin ang asawa ng may-ari. Narinig mo yon? 3 days lang binigyan na palugit ni Mrs. Garcia sa'yo. Kapag hindi mo nakabisado ang trabaho sa loob ng 3 araw ay ekis ka na. Ganun yon. Nakataas ang kilay na paliwanag ni Telma. Kaya napakurap ako ng ilang beses. Seriously? 3 araw lang at kapag hindi ko nakabisado ang trabaho ay automatic na hindi ako ma-hired. Pero kung gusto mo talagang magtrabaho dito, hayaan mo tahanapan kita ng posisyong karapat-dapat sa'yo. Nakahagikik na segunda pa ni Miss Telma kaya nagkatingin na ng mga receptionist na animoy nag-uusap sa mga mata. Habang ako imbis na matuwa sa tinura nitong gagawin, natulong ay parang hindi pa ako mapanatag. At upang mawala ang nararamdamang pagkabahala ay nag-focus na ako. Positibo kong inisip na makakaya ko sa loob ng 3 araw lang na training. Kaya sa dumating pa na araw kinabukasan ay sinipagan ko pa rin. Nasa reception area na ako, humaharap sa mga guest habang inobserbahan ni Miss Telma ang kilos ko. Hanggang sa may pumasok na isang gwapong guest na napakalagkit kagad ang tingin sa akin.
Good morning, sir. Welcome to Garcia Diamond Suite. Formal at magalang na bati ko kahit nakaramdam ako ng pagkaasiwa sa klase ng titig nito. Hi, Victor Rilfuente please. Sambit nito sa pangalan niya, hindi pa rin inaalis sa mga mata sa akin. Nag-isip pa ako ng ilang segundo dahil parang narinig ko ng pangalan niya na bigla na lamang lumapit si Miss Talma. Good morning, Mr. Rilfuente. Parang kinikilig pa na sambit nito sabay kuha ng susi sa isang VIP rooms at saka ko naalala na nasa listahan pala ng VIP ang pangalan tong Victor Rilfuente. Seems you're new here. Biglang usal na lalaki at hindi pa man lang ako nakakasagot ay si Miss Talma nang nagsalita. Yes, she is. Pasensya ng Mr. Rilfuente kung napakabagal kumilos ng baguhan na to. Ani nito kaya natitiyak kung masasermonan ako nito mamaya. No, it's fine. Hindi naman matututunan kaagad lahat ng trabaho ng ganun kabilis. What I mean is, ngayon ko lang kasi nakita ang napakagandang mukha ni Miss... Ani to sabi tingin sa name tag ko. Marie. Marahan at pilit lang akong ngumiti. Thank you for the compliment, sir, and I'm sorry again. Formal na sagot ko't nakangiti tong tumango. Binigay na rin ni Miss Talma ang susi nito. At bago pa man ito tuluyang tumalikod ay nginisihan pa ako nito na ikinatayo ng balahibo ko. Kabisaduhin mo ulit yung listahan ng mga VIPs na binigay ko sa'yo. Hindi pwedeng tatanga-tanga ka na lang. Inis na sambit ni Miss Talma kaya nakayuko akong humingi ng paumanhin. Iwas-iwasan mo rin yung kalandian mo. Wala tayo sa bar para makipagharutan ka. Dagdag pa nito bago padabog na umalis sa harapan ko kaya huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Dahik, anong kalandian at pakikipagharutan ang sinasabi ng babaeng to? Halatang napakalaki ng insecure sa katawan kaya binibigyan ng mali siyang simpleng kilos ko. Psst! Hi Marie! Tawag sa akin ng kasabayan kong receptionist na ang pangalan sa name tag ay Lara. Nag-day off ito kahapon kaya ngayon ko lang ito nakasabay. Wala pang pumapasok na guest at umalis na rin si Miss Talma kaya malaya ko nitong nakakausap. Hayaan mo na yun, insecure lang yun sa ganda mo. Paano crush na crush nung si Sir Victor? Mahinang sabi nito na medyo humahagikik pa kaya marahan ako na pangiti. Sa aura nito'y mukha itong mabait at friendly. Hindi na muna ako nakipagkwentuhan kay Lara dahil oras ng trabaho ngayon. Pero sapat na yung sinabi niya para madagdagan ng kumpiyansa ko sa sarili na totoong wala akong ginawang masama gaya na nasa maraming isipan ni Miss Talma. At habang wala pang guest ay pasimple kong binubuklat ang notebook na siyang listahan ko't nakita ko mga pangalan ni Mr. Victor Rilfuente. At napag-alaman kong anak pala ito ng isang congressman. Well, mayaman nga. Binasa ko pang iba't siniksik sa kukote dahil ayaw ko na maulit pang nangyari kanina. Hanggang sa mag-ring ang telepono ko kaya mabilis at formal ko tong sinagot. Garcia Diamond Suite, how can I help you? Hi Miss Marie, this is Victor. Can I order a breakfast? Tura nito sa kabilang linya. Of course sir, formal na sagot ko at nilista na nga ang mga pagkain in order nito. Ngunit ang di ko lang inaasahan ay ang sunod na sinabi nito. And you're the one I want to bring my food here. Thanks Marie. Anito sabay baba ng tawag, kinakabahan man, ngunit tumaasa ako nang walang anumang mali siyang sinabi niya ni Mr. Rilfuente. Ayon kasi kay Miss Talma, kahit may waiter ay allowed kami mga receptionist na magdala ng pagkain, lalo pa kapag request yun ng mga VIP guest. Goodness, kahapon lang iyang matari na si Miss Valentina ang na-encounter ko tapos ngayon, ang Mr. Rilfuente naman na sana'y walang anumang dalang hatid na panganib sa akin. Anong buhay kaya naghihintay kay Marie sa bagong trabahong napasukan niya? Anong papel kaya ang gagampanan ni Victor sa kanya? Anong mangyayari sakaling makaharap niya si Jace? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.